By 5th day swab, then yung 7th day swab. I wish ko po yung expectation po doon during your 5th day swab. 5th day po kayo magsaswab at 7th day po kayo magsaswab. Mamaya po bago po tayo pumasok, i-verify po namin yung One Health Pass nyo po, yung QR code, para malaman po natin kung pang ilang days po yung mabibilong. Do you wanna know? Bye, Hong Kong! Oo nga. Hindi sabihin, hindi pa ito sa iyo. Hirap yung mga uuwi na talaga. Konti lang kami, wala akong katabi. Hi, ate. Ating nagpa-stress. Sorry. Sorry again. No problem. Yan. Ang lungkot umuwi kasi kaunti lang yung tao. Kaunti lang. Ay, ate. Kaunti lang yung sakay. Walang masyadong gustong umuwi. Tayo. Thanks God. Welcome to Philippines. Welcome to Philippines. Nakakita ko ng abo ko. Thank you, Lord. We're natin. Hello, Pilipinas! Wow! Nasa Pilipinas na tayo. Ay, mga konti lang. Pero dati nagtatakbuhan, di ba? Kasi pipila sa immigration, unahan. Ngayon, Nakapakuha ng mga... ngayon wala, konti lang. Bilang na bilang. Ito yung kailangan pilapan. Bureau of Quarantine. Requirements after claim the baggage. May libreng pagkain galing OWA, tubig. Yan. Kanina ba? So, ayan, paglabas mo, terminal wala mo lang sumalubong, hindi katulad dati. Ang tahimik. Take note, ang mabata ng mga sundalo natin. Doon yung OWA bus. Asan yung OWA? Ay, ayun, ayun. Ayun yung OWA bus. So, kailangan mo nang ilagay yung mga gamit. May nagbibenta rin dito ng SIM card. Bumili ako ng peso. Oh, okay. Si Kuya nagbibenta ng SIM card. Smart din binili ko. 40 lang daw, pero 100 siningil sa amin. Kuya! Then si Kuya. Binigyan naman ako ni Amo ng... Oh, Kuya, pakita mo. Ayan, 100 pesos. Yung mga wala, pwedeng bumili. Papasko niyo na daw ako. Dito kami. Bus, oh. Oh, tigba mo, daming pagkain. By 5th day swab, then yung 7th day swab. I wish ko po yung expectation po doon during your 5th day swab. 5th day po kayo magsaswab at 7th day po kayo magsaswab. Mamaya po bago po tayo pumasok, i-verify po namin yung One Health Pass nyo po, yung QR code, para malaman po natin kung pang ilang days po yung OWA. Mamaya po i-ano namin yung OSS lahat po.
Yun nga po, dito naman po sa hotel, isinatid namin yung pagkain sa umaga, 6 to 7 a.m. po yung almusal. Yung tanghalian po natin is 12 to 1 p.m. At yung tangpunan po natin 6 to 7 p.m. Hintayin nyo lang po nakatukin tayo sa mga kwarto bago po tayo magbukas ng mga pinto para po gumawa po ng pagkain. Once na late naman po tayo gumising sa umaga, tanghali at sa gabi ng hapunan, minsan po kasi dumarating yung breakfast po natin, minsan 5:30 ng umaga. Baka hindi nyo po maramdaman yung katok. Usually kasi in the morning, hindi kami kumakatok na malakas. Yung normal na katok lang talaga na 3 beses. Kasi po, alam naman po namin nagpapahinga pa po kayo. Lalo na po yung sa mga bagong dating ng gabi, tapos pinapumagahan talaga, hindi po namin kakatokin na malakas. Pero po, pag gusto nyo talaga magpagising po, magpasabi lang po kayo. For example, may mga iniinom na gamot sa umaga na kailangan na talagang gisingin sa umaga. Considerate naman po kami doon. Sa loob po ng kwarto nyo po is may makikita po kayong form. This is a registration form ng hotel po. Since na quarantine facility po ito, expect po tayo mag-isa lang po tayo sa kwarto. Guest 1 lang po tayo. Guest 1, pakifill up yung guest 1, full name po. Tapos signature, then yung passport ID number. The next po is yung email address nyo po, tsaka yung contact number. In case na wala pa po tayong contact number dito sa Pilipinas, sa SIM card na sa Pilipinas, pwede po tayong yung ilagay natin yung sa pamilya po natin. In case of emergency, pwede din po natin matawagan. Pero sa form po dyan mamaya, dyan po talaga is automatic sa pamilya po talaga in case of emergency. Pero since na kailangan po talaga natin ng contact number dito, dito naman po is, nakabili po ba kayo lahat ng SIM card? Hindi. Meron naman po. Dito po, inaalam naman po namin, pwede naman po kayo magpabili ng SIM card. Pwede po tayong magpabili sa mga SIM card pag sa mga personal na pangangailangan, like mga ano lang talaga. Pero besides sa mga food po is may po pinagbabawal ang pagpapadeliver ng online at outside food, like ng mga GrabFood, Foodpanda, at other food delivery apps. Kasi po, meron po kami third party sa catering, para at least po, pag sumama po yung pakiramdam nyo, talagang wala kami pong ibang sisisi, kundi yung catering lang. Pero since na dumating kayo ng late by lunch, tatanungin ko talaga sa inyo kung may bawal po sa inyo sa manok. Ngayon lang po, kahit ngayon. Manok talaga. Beef. Okay lang. Beef steak, okay lang. Kasi po, tinanong ko po yun, kasi ang pinakamabilis po na may serve po, since na lapse na po yung lunch po natin is yung Jollibee. Kaya po, tinatanong ko kung may bawal sa manok, kasi usually is Jollibee is manok. Meron din po kayo sa second page po pala. Second page po ng form po dun sa kwarto niyo is yung safety first tourism. Declaration form po siya, health declaration form. Paki-fill up lang po full name, tapos contact details, permanent address, yung uwian nyo po, yung nakaregister po sa One Health Pass nyo po. Tapos arrival date, flight number, port of origin, kung saan po tayo bansa galing, tsaka yung seat number po natin. Dito po sa mga bakanting may mga numero, kung meron po kayo napuntahan ng mga ibang bansa sa loob ng 14 days, paki-indicate po. Since nga po, saan po kayo galing bansa lahat? Isa lang bansa lang po kayo galing. Hong Kong ng lahat. Wala po nag-stop over lang ng Hong Kong? Wala po. Kasi po, may mga restricted na po. Wala naman siguro galing India, Switzerland, Netherlands, saka marami pa pong iba. Yung mga restricted countries, sila po automatic mag-undergo po ng 14-day mandatory quarantine. Dito po, yung mga minor symptoms like ubo, sipon, lagnat. Pag wala naman po, disregard po tayo. Proceed tayo dito sa specify sa baba. Kung meron tayong karamdaman like high blood tayo, diabetic, buntis, bagong panganak, bagong operasyon, o kailangan ng medical attention, pakideclare nyo na po agad para maiwasan po natin yung mga emergency methods like ng mga nakaraan na naka-check in dito, nakakot siyang mag-declare na buntis siya. After 3 days nakunan po siya kaya hindi siya naagapan. Natakot po kasi siya kasi galing siya sa Saudi Arabia. Dito po sa yes or no po, pag hindi naman po kayo nakapunta ang hospital in the past 14 days, 3 check sa no po. Pag medical field po yung trabaho po natin, kailangan po talaga natin mag-check sa hospital kasi talagang pag medical is sa mga clinic gano'n, consider po siya. May makikita din po kayo sa loob ng kwarto nyo po, BOQ protocol. Ito po yung bagong protocol ng BOQ at nandito po lahat nakasaad kung ano po yung mga bawal at mga pinapayagan lang po sa loob ng quarantine facility. Dito po sa quarantine facilities, may po pinagbabawal ang pagyoyosi at pag-inom ng alak sa loob ng quarantine facility since nandito po tayo para mag-quarantine. Hindi po tayo nandito para staycation. Yun nga po, inuulit ko, bawal naman po yung mga outside food pero sa amin naman po is very considerate naman po kami.
Like sa mga personal na lang talaga na pangangailangan, like medicine, bread, mga essential lang talaga. Bawal po tayo sa junk foods, bawal tayo sa soft drinks. Yung pwede lang po dito, yung mga pineapple juice, yung mga Del Monte, ganon. As long na yung mga tinapay or bread, mga sealed po siya, pwede po, basta wag lang po yung mga outside na niluto sa labas. Yung Jollibee po ninyo is sa ngayong meal nyo lang po yun. Kasi yung dinner nyo po mamaya is sa catering na po yung manggagaling. Sa loob ng quarters, meron naman po tayong wifi. Bibigay po namin lahat ng mga password po mamaya. Pero ngayon pala po ini-inform ko po kayo ngayon na since last week po yung PLDT is back down yung network ng provider. Merong time siya na mabilis, merong time na mabagal. Pero pag natuon po kayo sa hallway na nandun sa Globe router, medyo malakas yung Globe. Kaya pag talaga po meron dito sa inyo na nag-work from home, pwede po tayo na pag hindi kaya ng expectation po ng wifi, pwede po tayo magpa-load ng sarili po nating data. Ganon din po sa water, meron din po tayong libreng water dito. One usawa po yung water, magpaparefill po tayo kahit gano'ng kadami yung maubos nyo po. Pero hanggat okay naman po sa inyo na hindi po kayo paninibago sa tubig. Purified water naman po siya, pero since nga po galing kayo ibang bansa, iba po yung nakasanayan nyo na pong tubig. Usually yung iba pag hindi na naninibago sa tubig, nagpapabili sila ng sarili ng tubig na lang po. Para at least, iwas din po na sakitan sila ng tiyan, at least yung maano talaga nila. Babaya po lahat ng tawag dito, mga password ng wifi ibibigay po sa inyo dun sa taas. Prepare ko lang po yung passport and boarding pass nyo po. Ihiramin po namin yan for data encoding po. Ibabalik po namin once natapos na po kami mag-encode ng data nyo po para sa pag-check-in nyo po dito sa hotel po. Expectation beyond reality tayo. For example, meron tayong mga kaibigan kasama sa trabaho kanina, kasama sa airport, napunta sa ibang hotel. May pong pinagbabawal ng BOQ pag-share at pag-disclose ng mga quarantine protocol ng bawat hotel. For example, may kaibigan kayo sa ibang hotel na sinabi, ay ganito, pinayapayagan po kami ganito. Dito sa amin, hindi. Kasi po, since na hindi naman po lahat ng hotel is na-monitor ng BOQ na sumusunod talaga sa patakaran. Sa amin po, City Stay In po is only at 3-star hotel. Hindi po sa expectation. Kung may kaibigan po tayo o kakilala na punta sa 5-star or 4-star hotel, sila po yung mga nasama sa mga priority na pinapapunong mga 5-star hotel. Kasi since na pagdating talaga dito sa Pilipinas, inuuna po talaga yung 5-star kasi mas malapit sila sa airport. Yung the next po nun, mapupunta po kayo sa 3-star hotel. Gawa na po na yung City Stay In is only a 3-star hotel. But since kami po ay accredited ng OWA at BOQ, kaya safe po kayo habang nandito po kayo sa during your quarantine period po. Okay po? May katanungan po ba kayo? Yes po. Meron po kami nila ng tubig. May kitchen po tayo sa loob ng room po. Yes po. Anong start ng 5th day, sir? Ngayon na? Yung 5th day po, since arrival din nyo po. Today is your day 1, 14 tama. 14, 15, 16, 17, 18. 18 kasi since may dumating na rin kanina, may kasama po kayo sa group chat. Mamaya po, kukunin ko po yung One Health Pass tsaka Messenger account nyo po para i-add namin sa group chat lahat po kung saan po kayo may bibilong na quarantine period. Kasi may makakasama po kayo sa mga group chat since kanina may dumating na po kanina umaga. Yes po. Kasi ko pwede sa house parent, Na ano po? kung baga kung may kailangan ka sa labas. Sa pagpapabili po, hindi po house parent yung bibili po nun. Bali po, dito po sa hotel, since sa amin, sa staff po sa amin dito, is isa lang po yung allowed na lumabas sa amin. Ginagawa po namin para sa mga pabili sa outside po, like mga ng personal at essential goods. Nililista po namin buong maghapon po yun. Tapos yung errand po namin, lumalabas po siya during the end of the shift. Sa gabi po, or pag hindi po masyadong busy, pag walang check-out, walang check-in, or walang swab test, maaga po siya na pero as long na mga essential lang po. Bukod po doon is staff limit na po pinagbabawal. Yes po. Kasama Sir. na po siya sa wala, depende naman po sa kasi sa labas po siya bibilin. Yung sa considering Kung bibili po, wala po ba kami babayaran sa bibili? depende po yun kasi yung sa bibili lang naman po is gasolina lang po talaga yung pero depende naman po yun. Baga na lang yun sa mga Sir, wala naman po siyang April amount. halimbawa po tapos na yung swab test and everything, pwede pong sundin or ihatid talaga kami kung saan namin nilagay yung address. System po natin, mamaya i-discuss po ng house parent po natin after po ng hotel discussion. Pero bibigyan ko po kayo ng preview. Yung UWIA system po natin is dalawang category din po. Kung kayo po ay kaya sunduin ng kapamilya nyo dito within the hotel premises, within Metro Manila or outside Metro Manila, pwede po kayo magpasundo ng private car. So, kailangan lang po namin
Wala po kaming hinihinging requirements sa LGU. Yung hinihingi lang po namin dito is yung BOQ clearance nyo po. Dito po manggagaling pag may result na po kayo po yung magtatrack ng One Health Pass nyo po. Doon po yung lalabas, isi-screenshot nyo, isi-send nyo sa group chat. Yun po yung patunay na negative na kayo at pwede na kayong lumabas. Unlike in the past quarantine procedure na pag lumabas po yung result natin, maghintay pa tayo ng 10 days. Ngayon po, hindi automatic. Pag lumabas siya ng this day, pwede kayong lumabas. As long na pwede kayong sunduin within the day. Okay, thank you. Sa mga, yun po, the second category is, susunduin po kayo ng bus, papuntang airport, Visayas at Mindanao. Wala po bang taga-Palawan dito? Wala. Kasi po ang Palawan, only Tuesday po yung biyahe. Kaya for example, lumabas yung result nyo ng Wednesday, next week kayo uwi. Pag Palawan po yun. Alam ko po lahat kayo meron ng One Health Pass QR code. Tama po? Yes po. Make sure lang po ng arrival date nyo ay today's date para hindi po tayo magkaroon ng problema sa releasing of certificate and result. Pag mali po kasi ang arrival date, may tendency po na ma-delay din po yung publish ng result nyo po. Okay? And meron po yung dalawang category, isang 5th day swab, isang 7th day swab. Hindi ko lang po alam kung nasabi na po sa inyo sa airport, kung 5th day or 7th day kayo. 5th day, Saturday. Po, lahat po kayo. Yung iba po, kung hindi nyo po alam, mamaya po i-check po yung QR code nyo po. So, lahat po na magiging under ng 5th day swab, ang swab nyo po ay sa December 18. Okay? Ngayon po, arrival date, day 1 yun na po. Okay? So, ang start po ng count ay ngayon po. So, 14, 15, 16, 17, 18. So pag na-solve ka sa 18, ang resolve ka na ng lahat? Wait lang po, sir. Explain po, ha? Kalmahan lang natin. Kalmahan lang natin. Excited na. Sa day 1. Okay. Wala So, ako magsalita na yun lang ako narinig. Ako po muna and then after me lahat po ng questions nyo, doon nyo po tanong para po tuloy-tuloy tayo. So lahat po na magiging under ng 5th day swab, ang swab nyo po ay sa 18. Lahat naman po na magiging under ng 7th day swab, ang swab nyo po ay sa 20. Paulitin ko po, ngayon po yung start, okay? 14, 15, 16, 17, 18, and then 19, 20 po. Okay? And then, yung swab po natin, wala pong eksaktong oras yung dating ng swab team natin kasi hindi lang po ang hotel na to ang naka-schedule for swab. So, pwede po silang dumating ng umaga, tanghali, or gabi. Basta po naka-schedule kayo, darating at darating po ang swab team natin. Ako po ang magre-request ng swab nyo. So, sa 18 po, within that day, darating at darating po sila. Ganyan, tanghali na sila dumating. So, wala pong expected time. Pag nandito na po yung swab team natin, kakatukin po kayo ng staff, doon lang po kayo pwedeng bumaba. Hanggat hindi po kayo kinakatok, ibig sabihin wala pa po yung swab team natin. At isa-swab po kayo, doon lang po sa dulong room. Dito lang din po sa hotel. Ang dadalhin nyo lang po yung One Health Pass QR code nyo, passport, ballpen, and yung cellphone nyo po. Kaya wag po tayo magdala ng maleta. Isaswab pa lang po kayo, hindi pa po kayo uuwi. Yung iba po kasi nagdadala ng maleta. Okay? So, wag po natin dali ng maleta natin or malalaking bag po. Okay? And then, ang result niyo po is lalabas. Ang time frame po talaga is 2 to 3 days. But this past few weeks, within 24 hours, yung iba lumalabas na. Nakadepende po ang result sa laboratory na pagdadalahan po ng specimen nyo and sa Bureau of Quarantine. Ang result po, BOQ po ang may hawak niyan. BOQ po ang nagpapublish niyan, hindi po ang OWA. So wala na pong kinalaman ng OWA sa releasing of result po and certificate. Sila po ang may hawak niyan. And once po na may negative result na kayo, dun lang po kayo pwedeng mag-check out. Meron po kayong dalawang option para makauwi. Una, pwede po kayo magpasundo sa kamag-anak nyo dito po mismo sa hotel. Wala po kaming hihinging requirement sa kanila. Ang mayari lang po, pipicturean lang po namin yung plate number ng sasakyan na susundo sa inyo and then yung license po ng driver na susundo. Para if in case po na magkaroon ng aberya, meron po kaming reference kung sino po yung taong sumundo po sa inyo. And yung mga wala naman kung kayang sumundong kamag-anak, sasakay po kayo kay OWA bus. Ako po ang magre-request ng bus. Pipick upin po kayo dito. Pag within Luzon lang po uuwi, ihahatid po kayo sa terminal namin sa Parañaque, sa PITX. Pagdating doon, meron din pong taga-OWA na mag-aasikaso sa inyo. Ililipat po ulit kayo ng isa pang bus. Pauwi po ng probinsya nyo. May drop-off location lang po yun, hindi po siya door-to-door. Ang drop-off location po, si bus driver at sa terminal po ang makakasagot. Okay, so please, huwag na po itanong saan ang drop point ng Pampanga, Cavite, Batangas, hindi po alam. And lahat naman po na uuwi ng Visayas at Mindanao, ganun din. Susunduin din po kayo dito ng OWA bus.
Ihahatid po kayo sa terminal to airport. Pagdating po sa airport, meron din pong taga-OWA na mag-aasikaso sa inyo para sa plane ticket nyo. Ang plane ticket po, sagot ni OWA, wala po kayong babayaran. Wow. Pero nasa sa inyo po yun kung gusto nyo pong i-avail yung ticket ni OWA or mag-book po kayo ng sarili nyong ticket. So, nasa sa inyo po yun. And heads up lang po, meron po kaming cut-off sa mga terminals po namin. Pag uuwi po within Luzon lang, ang cut-off po namin sa PITX ay 4 p.m. Kung sakali po lumabas ang result nyo ng mga 3:30, 3 o'clock, syempre po alanganin na, mapa-cut off na, automatic po, kinabukasan na po ang check-out nyo. Kasi yung bus po na susundo sa inyo, hindi po alam po saan manggagaling at kung matatraffic pa. So baka pagdating po niya dito, sarado na talaga yung terminal. So kinabukasan na po yun. Yung mga pa-airport naman po ganun din, ang cut-off po namin sa airport ay alas 12 po. Kung sakali po lumabas ang result nyo na mga 12 ng tanghali or 1, automatic na din po, kinabukasan na din po ang checkout nyo. But minsan po, tinatanong ko muna yung officer ko kung makakaya pa bang mahabol kayo sa flight. Pag sinabi po niyang pwede pa, i-checkout ko po kayo. Pero pag hindi po, following day na po ang checkout nyo. And yung result nyo po, hindi po siya papasok sa email nyo, hindi nyo po siya marireceive sa email. Kusa nyo po siyang itatrack sa website po ng One Health Pass. So, tutulungan ko naman po kayo, tutulungan ko po kayo kung paano po mag-check. Isisend ko po yung link and instructions po kung paano po mag-check ng result. And please lang po, pag sinwab po kayo, wag po kayo magpasundo agad. Okay? Hindi po porke na-solve kayo, uuwi na kayo. Hihintayin po natin yung result natin. Hanggat wala po kayong negative result, wag po kayo magpapasundo sa kamag-anak nyo. Iniiwasan ko po kasi nangyari yung nangyari last time. Wala pa siyang result, nagpasundo sa kamag-anak, ang layo-layo, galing pang Pampanga. Nung binerify ko sa officer ko, positive pala. So, sayang po yung pagod po ng pamilya yung susundo sa inyo. So, please, wag po munang basta-basta magpapasundo. Maliwanag po ba tayo doon? Yes, ma'am. And kung sakali po mag-positive kayo, wag naman sana, kung positive naman po kayo, hindi po siya lalabas sa website. Tatawagan lang po kayo ng Bureau of Quarantine, i-inform po kayo na positive kayo, and then, kukunin po kayo dito, ililipat po kayo ng quarantine facility. Kung saan po yun, hindi ko po alam. Heads up po, pag puno na po within Manila, dinadala po nila outside Manila, Pampanga, Batangas, Cebu, minsan Cavite, ay minsan Cebu. So, nakadepende po kung saan kayo madadala at kung gaano po kayo katagal doon. Kung ano po ang number nyo sa One Health Pass, yun po ang tatawagan if ever po na nag-positive kayo. Kung number po ng kamag-anak po ang nilagay nyo doon, paki-inform po sila na number po nila para if in case natawagan po sila, hindi po sila magulat na kukunin po ng Bureau of Quarantine yung positive po. Paliwanag po ba doon kung number po nila? And ngayon pa lang po, makipag-coordinate po kayo sa LGUs nyo. Meron po kasing mga lugar na ang hihigpit. Hindi po sila basta-basta tumatanggap ng returning OFWs, lalong-lalo na po kung wala pong acceptance letter na manggagaling po sa kanila. So, kayo po ang makikipag-coordinate sa kanila. And nabanggit naman po ni Sir Carl, Bureau of Quarantine Protocol, bawal po kayong lumabas, bawal po kayong mangapit bahay, bawal po ang bisita. Matatanda naman na po siguro tayo para maging matatakutin pa at maghanap po ng mga kasama sa loob ng room. 1:1 po tayo, 1 person per room po tayo. Okay po? And pag nangapit bahay po kasi kayo at yung kapit bahay po na pinuntahan nyo ay nag-positive, pati po kayo ay kukunin ng Bureau of Quarantine. Bakit? Kasi po nagkaroon kayo ng direct contact sa positive. So, wag po tayong mangapit bahay. Kung meron po mag-asawa dito, mag-boyfriend, bawal din po magsama sa isang room. And any kinds of outside delivery po, hindi po allowed. Alam ko may mga pasulubong po kayo dyan, bawal po kayong maglabas ng gamit at iaabot po kay kamag-anak. At bawal din po kayong tumanggap ng gamit na manggagaling kay kamag-anak, lalong-lalo na po kung wala pa kayong negative result. Lagi po natin isipin yung safety po ng pamilya kulian natin. Maliwanag po ba? Ang inaalaw lang po namin tanggapin from outside is yung mga medical equipment. Yung mga medicines po, yung mga pang-PP, ganyan. Kahit ano po medical equipment, yun lang po ang inaalaw namin tanggapin po. Maliwanag po ba? And pwede naman po essentials. And bawal po ang lutong ulam po. Ha? Lalamove, Food Panda, Grab. Kahit anong fast food po at lutong ulam galing sa kamag-anak, bawal po. Nasa Bureau of Quarantine Protocol po yan, number 19. Meron po kayong protocol po, copy po ng mga protocol doon po sa mga rooms nyo. And kung may nararamdaman po kayo, please let me know para po makapag-request po ako ng OWA Medical Team para po ma-check up po kayo. Wala pong bayad yon.
case-to-case basis. Kung ang lagay niyo po ay hindi na maganda, pwede po kayo i-pull out dito at ilipat po ng quarantine facility kung saan po meron po kaming mga assigned nurses and may OPU doctor po na tumitingin. Pwede rin naman po ma-pull out kayo dito. Sa hospital po kayo magtutuloy ng quarantine kung kailangan niyo po dalhin sa hospital po. And yung hotel-related concerns po, any hotel-related concerns, wifi, TV, shower, kung ano pa yan, kape, pabili, sa front desk po kayo magsasabi. Tatawag po kayo sa kanila, pakigamit po ang intercom nyo. Ang intercom po, nakakonect po sa front desk. So kung may request po kayo, sa kanila po kayo magsasabi. And since wala pong telephone dito, intercom lang, mag-uusap-usap po tayo through group chat. Okay? Isa lang po pakiusap ko, huwag niyo pong gawing chismisan, huwag niyo pong gawing kulitan, at huwag niyo pong sendan ng TikTok nyo, yung group chat po. Sobrang dami na po kasi ako nare-receive na complaint na nagagalit sila kasi nga po yung group chat, puro nonsense daw po yung topic. So please, maging considerate po tayo sa mga kasama natin sa group chat. Yung group chat po na pag-aaldan ko sa inyo, meron na po mga tao doon. Ginawa ko na po yun kanina kasi may arrival din po kami kanina lang bago po kayo. So pare-pareho po kayo ngayong date tumating, kaya i-add ko na lang po kayo doon. And yung pabili po, nabili ni Sir Car, kung sino lang po yung, pag po hindi kayo nabilihan ngayong araw na to, ibig sabihin po, busy sila. So kinabukasan na po kayo mabibilihan. Kung hindi po kaya bumili within the day. Wag po sana tayong magmadali. Ay, kasi 100 plus po kayo, ilan lang po kami dito. Maliwanag po ba? Opo, And ma'am. yung pagtawag po sa intercom, 7 a.m. to 10 p.m. lang po. Bakit? Katulad nyo rin po kami, napapagod din po kami, nagpapahinga din po kami. Pero kung emergency po yan, tawag po kayo anytime, kahit madaling araw yan. Iniiwasan ko po kasing mangyari ulit. Last time, 2 a.m. tumawag para lang humingi ng kape. And then kinabukasan may tumawag 1:30 a.m. humingi naman ng tissue. Okay, so mahaba po ang maghapon. Kung may request po kayo, magsabi po in advance. Hindi po yung tatawag tayo kung kailan lang natin gusto. Maliwanag po ba? And last po, attitude. Ito po palagi po sinasabi. Kung ang ugali po natin sa ibang bansa ay hindi maganda, huwag niyo pong ilabas dito. Kasi pwede po kayong gawa ng report, ipapasa ko po sa OWA at sa Bureau of Quarantine. Bahala na po sila kung ano po gagawin sa inyo. Okay? Ano man po ang posisyon nyo sa ibang bansa regardless of your profession, at ambassador or lawyer, piloto, doktor, ano man yan, wala po akong pakialam dyan. Lahat po kayo para sa akin pantay-pantay. Hindi po uso sa akin ng VIP. Okay? Hindi ko nila lahat, but mostly kapag medyo nakaangat-angat sa buhay po, pag naguutos po sa amin, ay para pong gangster. Pag nakikisuyo po, ang way ng pagsalita, ang pag-approach ay hindi ganun kaganda. Like, for example, nasa na yung pinabili ko, kanina ko pa pinapabili, ba't hanggang ngayon wala pa. Anong oras dadalhin, anong oras ganito, ganyan. So please, kung makikisuyo po kayo sa staff, makisuyo po kayo or magsalita po kayo ng maayos. Kapag po kayo ay nakipag-usap sa staff ng Baruban, kahit ano pong pabor ang hingin nyo, hindi po kayo pagtitibigyan. Katulad nyo rin po kami, meron din po kaming damdamin. Hindi nyo po kami kailangang sigawan or pagtasan ng boses. Considerate naman po kami. Lalo na po ako, makipag-usap lang po kayo na maayos. Pagbibigyan ko po kayo hanggat kaya ko. Very considerate po kami, pati ang hotel, very approachable po sila and friendly. So please, kung makikipag-usap po, makikipag-usap po ng maayos. And alam ko po, nag-expect kayo ng 5-star hotel. So hindi man po 5-star itong hotel namin. Ang importante naman po is Okay lang, basta safe? Meron po tayong masisilungan. Sampang pala yung FD, mga ito. Okay lang, basta safe? Opo. Okay? May tanong po ba? Wala po. Wala na.